So hello ma'am, I am Almijin Halasan and I will discuss about the topic accounts receivable management. So accounts receivable management, or also known as ARM, is the process of tracking and collecting payments owed by customers for goods or services sold on credit. So ang accounts receivable management is mao ni siya ang process nga ga-track sa mga cash kung on time ba gakatingil ang mga cash nga utang pa nga naa pa sa atong mga customers. Mo ni siya nga maka-help sa ato ang business nga like dapat naatay enough cash nga napundo sa ato ang company para mag-run sa ato ang daily operations. And second is it ensures that customers pay on time and the business maintains healthy cash flow. So again, dapat here's accounts receivable management kakahitabo nga dapat on time ang pag-collect sa mga payments ato ang customers nga nag-buy sa ato ang products in credit form. So here is the importance of accounts receivable management. First is it keeps working capital and liquidity strong. Of course, strong gyud ang ato ang capital and liquidity because every day naagid tay magamit nga cash sa ato ang company para dili ta ma-short sa pagbayad sa ato ang mga daily operations like mga salaries, rent, or unsa pa na nga ginagamit nato para sa atong daily operations sa atong company. Second is supports daily operations and financial stability. So just like what I've said. So here are the objectives of ARM, or accounts receivable management. First is maintain optimal cash flow. Here's sa maintain optimal cash flow is mo ni siya nga gaka like matrace kung enough ba ang cash nga naa sa atong company nga on hand karon para maka-pay sa mga salaries, sa mga supplies, or sa rent sa ato ang company, like ma-sure nga naatay enough nga cash on hand para makabayad ato nga mga kuan bayron nun. Example ani is like a bakery gives schools 15 days to pay after delivering bread. If the school delays, the bakery might struggle to buy flour. So mo mahitabo no if ever nga if mo na inyong gihatag nga time para sa ilaha nga magpay, dapat mabayaran na nila sa unsa ang gihatag sa ilaha nga panahon nga makabayad. Kay if ever nga dili sila makabayad, ang ato ang company ang maglisod, like ma-short ta, dili example ato like dili makapalit og flour if bakery ato ang kuan if bakery ang ato ang company lugar, if dili din sila makabayad on time, maglisod ta hata magkuwag pampalit og flour, pampalit og sugar, mga inana bitaw. So next is minimize bad debts. So the company must avoid lending to people who can pay. So of course no, diri sa minimize bad debts, ato ang susihon ato ang mga ginapautang if kaya ba nila nga makabayad. Para if ever nga kuan moabot ang panahon nga di sila makabayad, dili malugi atong company, dili ta maglisod nga bawion to ang nawala sa ato dapat yun nato susihon kung kinsa to ato ang mga ginapautang. Example, a cell phone shop checks a customer's payment record before letting them buy a phone or installment. So just like what I've said no, dapat nga mag-background check ta, tan-aw na to og sakto ba ang ilahang mga mag-background check ta no, tan-aw na to if ang ilahang records is okay ba, wala ba sila mga history nga wala sila nakakabayad sa ilang utang, kay in the end ato ang company ang mag-suffer if mahitabo na. And third is build customer trust through fair credit terms. So here's a build good customer relationship of mag-offer ta, like example mag-offer ta og mga flexible payment nga maka-build sa ato ang customers og trust. Example, a furniture store allows loyal customers to pay in 2 installments. So
of course no, loyal customers. Pwede ta mag-give sa ilaha og mga good installment terms nga atong ma-offer sa ilaha para makabuild ta og customer trust. And fourth is increase profitability through faster collections. So faster payments sa mga nangutang sa atoa means more money nga available para sa atong company. So if ever nga maun ang mahitabo, dili maglisod ang ato ang company nga like since daghan man available cash, pwede pa ta maka-innovate sa ato ang mga products. Dili ta maglisod og kuha sa cash if ever nga nata ipang innovate sa ato ang products. And fifth is enhance credit evaluation to avoid risky clients. So here sa enhanced credit evaluation, dapat nga kuan ang atoa yung ang atoa ng tagaan og kanang ang atoa ng tagaan og privilege nga makautang sa atoa is ang atoa ng kanang na-evaluate na nato sila og tarong, background history na ta, kung naaba na sila mga utang wala na bayaran para malikayan nato sila nga mapautang nato sila kay in the end ato ang company ang mag-suffer if ever nga dili sila magbayad. So in short, account receivable management helps a company grow sales safely while keeping enough cash to run smoothly. So next is key elements of credit policy. So we have here tulo ka buo ka elements. First is the credit terms, second is credit standards, third is collection policy. So credit terms, time allowed for payment. So here's the credit terms, if ever nga unsa ang time nga gihatag sa imuha, unsa ang time nga imong gihatag sa imong customer nga dapat ana nga kuan mabayran na nimo siya, dapat maugyod ang mahitabo para again ang atong company dili mag-suffer if ever nga ma-short ta sa funds. Kay if ever nga ma-delay sila, dayon moora na atong gihatag sa ilaha. So kana dayon nga adlaw nga imbes estimate nga magamit na nga money, wala. So mangita tag another sources kay since na-delay sila og bayad. And second is credit standards, criteria customers must meet to get credit. So of course, dapat na to ipautang ang ato ang mga customers, dapat makabalo or ma-meet nila ang ato ang standards. Example lugar, if ang iyahang utangon is worth 100,000, then iyahang income is dili makaabot og 100,000. So of course dili nato sila pwede i-allow nga mangutang sila ana kay dili man nila capable nga mabayaran. And third is collection policy, procedures for collecting overdue payments. So here sa collection policy is ato ang i-explain sa atong customers nga inana ang mahitabo if ever nga dili sila makabayad on time. Possible nga mag-increase ang interest or na interest nga motubo if dili sila makapay on time. So next is balancing credit and bad debts. Assess customers using of 5 Cs of credit. 5 Cs is character, capacity, capital, and collateral, and the last one is conditions. So here's the character is dapat ang ato ang customer is honest and responsible. For example, a buyer who always pays on time shows good character. So of course, if ang imuhang customer is gapay jud siya on time, di na gud siya nga good nga character. And for the capacity, can the customer afford to pay? Dapat ato ang customer is ang ilahang utangon is ang kaya ra pud sa ilahang bulsa. Example, check their income or sales performance. So again, dapat mag-background check ta if unsa ba ni ang ilahang mga work, if kaya ba ni nila nga mabayran ang ilahang giutang sa atong company. And for the capital, does the customer have enough assets or savings? Of course, naa ba sila enough nga savings or if ever mga capital para nga
makabayad jud sila sa ilang giutang sa atong company. Example, a store with strong profits is more reliable. Of course, ipautang man gyud nato ng mga dagko kayog mga halino kay perminti man gyud na sila nga makabayad sa ilahang mga utang. And fourth is collateral. What can the customer offer as security? So, example ay if ever nga ang gipangutang sa atong customer is kanang mga binagko na gyud, dapat aya na to sila ipautang, na dapat na sila i-collateral. Kay of course, dako na nga baligya or dagko na nga products ang atong ginahisgutan. So dapat na ay i-collateral nila murag kanang if ever nga dili sila makabayad atoan ang makuha kay if ever nga magpautang ta og dagko nga walay i-collateral, so murag risky kaayo siya sa ato if ever nga inanang mahitabo nga walay i-collateral kay of course, dako pod kayo na siya nga kawalan sa atong company if ever nga dili to niya mabayaran no. So dapat if ever nga dagko na ang ginapang utang sa atong company, dapat naadyoy i-collateral. And 5 is conditions. Are the economic conditions stable? Example of this is if the economy is weak, companies become stricter with credit. So of course no, if weak na ang atong economy karon, lisod na ang pag-rotate sa mga inana, mga cash, mas strict ang atong ipabuhat nga mga evaluation para sa ato ang mga credit customers kay weak baya ang ato ang economy karon. So maglisod ta og murag moabot na sa point nga maglisod na og pangita og pangbayad sa utang kay mahal na ang mga palitonon. So mo na ang mahitabo. And next is evaluating customer credit worthiness. So here are the steps nga ang company nga gina-follow sa company aya sila magpautang sa ilahang customers. First is gather financial data and references. So here sa pag-gather og financial data, mura pud ta og gather og information sa ato ang customer nga gapangutang, like pangitan-taon nato ang ilahang income, ilahang credit reports, or references, kaning credit reports, tanawon nato ang ilang mga background sa ilang mga daan nga gipangutang, kung sakto ba, kung on time ba sila gabayad sa ilang ginapangutangan, dapat yun ta mag-background check. And second is analyze financial health. So diri, dapat tanawon pud nato ang income sa gapangutang sa ato ang company ug ilang expenses. If gaka-manage ba nilag sakto, if ever manggod nga dili ka maginana, basin nga like magpautang ara ka then ikaw ang mag-suffer in the end kay wala day ka nabayran. So dapat yun nga imuha gyud ng studyhan daan ang background sa imuhang ipautang. And third is apply the 5 Cs of credit. So dapat katong gi-explain ako ganina, katong character, capacity, capital, collateral, and conditions, dapat i-apply nimo na siya. Aya ka magpautang sa imong customer kay maka-help to siya nga maka-decide ka wisely if imuha ba jud ipautang or worthy ba jud na ipautang nga customer. And fourth is set credit limits and terms. So of course no, dili jud ka magpataka nga magpautang ka ana nga mga products ina dako nga kantidad kay basin dili niya kaya bayaran. So dapat naagid kay limit dayon terms. Dapat na may kasabutan nga if ever nga dili ka makabayad, dapat na may terms, na may agreement nga if ever nga na mga hitabo nga dili mao sa inyong gi-agreehan, naapod kay pang depensa if ever nga dili kanya bayran. And fifth is monitor and review regularly. So check regularly if the customer is paying on time. Dapat jud i-monitor nimo na nga nagpay ba gyud siya on time, kay if ever nga delay, dapat jud nga imuha gyud na siyang i-monitor. Kay again, if dili on time magpay ang imong customer, that is not a good sign. Basin nga manganad siya, yung buhaton permi, so dili na mao kay imuhang company ang mag-suffer, ikaw ang maglisod kung aha ka magkuhaan na nga mga cash kay na-delay na siya og bayad. So next is
So, monitoring accounts receivable. Here are the tools used by the companies para ma-monitor nila ang mga accounts receivable. First is aging schedule. So, here sa aging schedule is tracks how long invoices remain unpaid. So, diri, i-list nimo to kung kinsa ang mga tao nga nangutang sa imuha, dayon how long nga nag-due na ang ilahang giutang. So, example, a clothing supplier sees that a boutique hasn't paid in 60 days. So, if wala pa nakapay in 60 days, dapat mag-remind atong boutique or magpadala ka og notice nga nag-due na ang ilahang giutang. So, second is average collection period or ACP. So, diri sa ACP is i-measure nimo how many days it takes to collect the money. So, sa pagkuha nimo aning ACP, ang atoang formula is accounts receivable. Ang imong accounts receivable is i-divide nimo sa average daily credit sales. So, example, if ACP is equal to 30 days, it means on average, customer pays after 30 days. So, if ang result ani nila is 30 days, so nagpasabot na siya nga dapat after 30 days, makapay na to ang customer nga nangutang sa imuha. And third is accounts receivable turnover or ART. So, diri sa ART is gashow ni siya nga how often receivables are collected in a year. So, example, if ART is equal to 10, it means that company collects receivable 10 times a year. That's efficient. So, here's atong ART. Ang atuang formula is net credit sales divide average accounts receivable. So, example, if ang result ani nilang duha is 10, so it means sa isa ka tuig, ang atuang accounts receivable nga makuha is 10 times a year. Inana siya. So, in other words, if faster ang pag-collect sa ato ang mga accounts receivable, so, the better the cash flow nga mahitabo sa ato ang company. So, next is techniques to speed up collections. So, here are some of the techniques para mas speed or mas paspas ang ato ang pag-collect sa ato ang mga accounts receivable. First is give cash discounts for early payments. So, of course, para nga to mga customer, maengganyo sila nga magbayad og sayo, tagaan na to sila og discounts kay sayo man sila nagbayad. And second is send timely reminders and invoices. So here sa send timely reminders and invoices, if ever nga like na-list man nimo no kung kisa tong mga nangutang sa imuha, if ever nga duol na ang ilahang mga due, ato silang sendan og like reminders or emails or pada nato silang sulat nga hapit na mag-due ang ilahang giutang para nga ma-remind sila nga dapat na sila magbayad. And third is use automated billing or online payment system. So here sa automated billing or online payment system, pwede ta mag-offer sa ilahang nga pwede sila magbayad sa ilahang mga credit in GCash, Paymaya, like mga inana bitaw, pwede na ta mag-offer ta sa ilaha og mga automated billing para dili na pud sila mahasol nga mag-adto pa sa atong company para magbayad sa ilang utang. So, anytime, anywhere, makabayad sila sa ilang utang. And fourth is enforce penalties for late payments. So, of course, no, para jud nga magbayad sila sayo, dapat if ever nga dugay sila magbayad, butangan na to sila interest or penalties para nga maglikay sila nga malate og bayad kay mutubo man ang ilang utang. So, kinsa ba gusto diri nga mutubo pa ang atong giutang no. So, dapat, para ma-encourage sila nga sayo sila mo bayad, butangan na to og penalties or interest ang mga late payments. And last is try factoring or credit insurance to get cash faster. So, of course, no, so here, pwede ta mag-offer og mga credit insurance para nga makabayad sila og dali sa ilahang mga utang. And next is our case example. So, here sa ato ang case example is, ang ato ang nakita is sa Apple Incorporated. So, Apple is an excellent example of good receivable management.
it checks the, so here sa ato ang case example is ang Apple Incorporated. So nga ang Apple Incorporated ang atong case example sa ato ang accounts receivable management. It is because Apple uses strong credit policies and data analytics to manage credit risk. So gagamit ang Apple og strong credit policies para nga ang mga katong nangutang sa ilahang company makabayad gyud. And second is maintains a 25 to 30 days collection period. So dapat kana nga mga days makabayad na gyud to ang ilahang mga nangutang sa ilaha. Strictly mo gini ilang gina-maintain para dili sila magka-problema sa ilahang cash flow. And third is ensures low bad debts and healthy cash flow. So of course, ga-ensure man sila nga low bad debts ang kakahitabo sa ilang company, so healthy gyud ang flow sa ilahang cash. And always remember nga if effective ang account receivable management, strong finances plus satisfied customers gyud ang mahitabo sa inyong company. Strong finances, since ang inyong mga accounts receivable is gaga-collect man gyud siya on time, so satisfied po ang atong mga customers if inana ang gakahitabo sa ato ang company. And effects of poor ARM. So mao ni ang mga effects nga mahitabo if ang accounts receivable management is wala siya na manage og sakto. So first is cash shortages for daily expenses. So of course no, if delay gyud magbayad ang atong mga customers, ma-short gyud ta sa atong daily expenses kay imbis nga fix na nga mo na ang gasto for today nga operations, na short ka kay wala nagbayad ang imong customer. And the second is higher bad debts and losses. So daghan ang mga mangutang sa imong nga dili makabayad. So malos gyud ang mahitabo sa imong company no kay unsaon nimo to pagbawi, unsaon nimo pagpugos nga dili naman jud makabayad. So dako na og losses nga nahitabo sa imong company. Increased borrowing cost. So of course mag-increase gyud ang borrowing cost since daghan man ang nangutang sa imo nga wala nakabayad. No, mag-increase gyud siya. Lower profits and financial instability. So lower ang mga ginansya nga mosulod sa imuhang company if ever nga delay ka mag-collect sa payment sa mga customer. So dapat imuhag yung ipang-apply to ang mga techniques, ang mga steps para dili ni mahitabo sa imong company. Dapat sakto gyud ang imong pag-manage sa imong mga accounts receivable para dili ni mahitabo sa imong company. And damage customer relationships due to poor handling. So of course no, madamage gyud ang ato ang customer relationship kay kisabay dili madawat ana nga if ever nga kuan mag-due na unta ang imong customer karon nakalimot ka og remind, so nawala ang inyong relationship sa imong customer, pwede siya mapadulong siya nga mag-away mo kay wala siya nakabayad, dapat mo ra to yung tingbayad na wala siya nakabayad. So madamage gyud ang inyong customer relationship. Dapat pud nga sakto ang imong pag-handle sa mga ina nga situations para malikayan nimo ni nga mahitabo. And conclusion. ARM or accounts receivable management keeps a business financially stable and profitable. So of course no, financially stable and profitable gyud ang mahitabo sa ato ang company if sakto ang ato ang pagdala sa accounts receivable management. If i-apply nimo to tanan steps para ang imong company stable gyud, dili ka mapulike, dili ka magkaginansi sa imong company, dapat sakto gyud ang imong accounts receivable management para sakto ang imong mga ginansya, imong mga profit, stable ang imong company. And second is balances credit sales and cash collection. And poor ARM or accounts receivable management can lead to liquidity problems and even business failure. So no, if poor gyud ang atong accounts receivable management sa atong company, pwede gyud nga mahulog nga ang atong business ma-failure since like napuno naman ka sa utang, unsaon na nimo to pag-collect, wala na kay ginagamit sa imong daily operations, so
mag-failure gyud ang ato ang business. So dapat dili poor ang ato ang accounts receivable management, dapat kabaluta og manage, kabaluta unsay pangbuhaton para dili mag-failure ang ato ang business. And always put in mind nga good receivable management is equal to healthy business growth. So again, dapat sakto gyud ang ato ang pag-manage sa ato ang mga accounts receivable para dili mag-failure ang ato ang business, og healthy ang ato ang business, and in a long run magpabiling strong ang ato ang business. And that's all. Thank you.